Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro may itinama sa umunay misinformation sa nangyaring Toboso encounter. Solid Block 11 o Senate Minority, nais maging Senate President si Senator Win Gatchalian ayon kay Senator Kiko Pangilinan. International Criminal Court, itinakda na ang agenda para sa unang status conference ni FPRRD sa May 27. Former President Rodrigo Duterte, pinayagan na hindi dumalo ng personal sa status conference. Komposisyon sa Senado, makaapekto umano sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ng mga bali-balitang magkakaroong muli ng kilos upang palitan ang liderato ng Senado, naglabas na ng pahayag ang mga miyembro ng Senate Minority kaugnay rito. Ito ang balita ni Jed Neresina. Nagpahayag ng buong suporta ang Senate Minority o ang Solid Block 11 kay Senator Sherwin Gatchalian para maging susunod na Senate President. Sa inilabas na pahayag ni Senator Francis Kiko Pangilinan, binigyang diin niya ang kakayahan ng mambabatas na pamunuan ang mataas na kapulungan. Ayon kay Senator Pangilinan, napatunayan ng kanyang kapwa senador na nagsilbi ring chairperson ng Committee on Finance. Ang galing at paninindigan nito lalo na sa mga naging deliberasyon para sa 2026 national budget. Dito aniya naipakita ni Senator Gatchalian na kaya nitong protektahan ang kaban ng bayan at tiyakin na ang pondo ay napupunta sa mga tamang proyekto na higit na kailangan ng mga Pilipino. Inilarawan din ni Senator Pangilinan si Senator Win bilang isang lider na may kakayahan, matatag at patas. Dahil sa kredibilidad ni Senator Gatchalian, naniniwala ang SB 11 na kaya nitong pagkaisahin ang iba't ibang paksyon sa Senado. Katunayan, ayon pa kay Senator Pangilinan, maging ang kasalukuyang Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano ay nagpahiwatig na rin na bukas itong iboto si Senator Gatchalian. Senator Win is the only one laughing at I might vote for him one day. Sa kasalukuyan ay wala pang pahayag na inilalabas si Senator Gatchalian tungkol dito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na nasa bansa pa si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Robert Alexander Morico II, isang araw matapos ipag-utos ng Department of Justice ang pag-aresto sa senador. Busod nito, pinakilos na ng pamunuan ng pambansang pulisya ang lahat ng kanilang unit para hanapin at arestuhin si Senator Bato. Just like atong Senator Bato is still inside the country, and we will be enforce that warrant of arrest. And we will do our duty. Ang National Bureau of Investigation na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa anumang oras. Ayon sa NBI, sakaling maisakatuparan na ang pag-aresto sa mambabatas, ay ipauubaya na nila sa Department of Justice ang kustodiya rito. Once the law enforcement got hold of Senator Bato, na-aresto siya, ang next step namin will turn over it to the Department of Justice. And from there, the Department of Justice will be the one to take care of Senator Bato. Panawagan naman ng NBI Chief kay Senator Bato de la Rosa. Nakita niyo ba yung parang hindi naman na makapagsalita yung mga namatay eh. So this is the process that he has to face. So kailangan subuko siya, and to the public na merong knowledge na pwede niyong itulong sa law enforcement, I urge you to have the law enforcement to locate and arrest
Senator Bato de la Rosa. Nais paimbestigahan ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya si Senator Robin Hood Padilla sa mga otoridad dahil sa posibleng obstruction of justice. Kaugnay ito ng paghahain ng International Criminal Court ng arrest warrant laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay Sendanya, ang pagkumpirma ni Padilla na isinabay niya sa kanyang sasakyan si Senator Ronald De La Rosa nang umalis sa Senado noong madaling araw ng May 14 ay sapat na upang kwestiyonin at imbestigahan ang senador. Imbes na maging palusot na mistulang confession ng pahayag ni Sen. Robin, at the very least, our authorities should investigate and question Sen. Robin on the whereabouts of Bato and file the necessary charges. Tinawag ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na panic firing ang ginawang pagpapaputok ng baril ng Office of the Sergeant at Arms sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, kabuang 44 na piraso ng basyo ng bala ang kanilang nakolekta mula sa 4 na baril. 36 sa mga basyo ng bala ay mula sa loob ng gusali ng Senado, habang ang 8 naman ay mula sa natagpuan sa labas. Based on the investigation conducted by our investigators, basically overkill po yung that's why we call it panic firing. Nagsampa ng reklamong inciting to sedition ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC laban kay Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Jerril Harold Respicio. Kaugnay ito ng ini-upload niyang video sa kanyang social media account kung saan siya ay nasa akto umanong nanghihikayat na labanan ang pamahalaan. Willing ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Dahil ako, willing akong ibiwis ang aking buhay. Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Handa ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Ang reklamo ay inciting to sedition at inciting to rebellion in relation to Cybercrime Prevention Act. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, hindi nararapat na gamitin ang social media para manghikayat ng pag-aaklas laban sa pamahalaan. Uulitin mo namin, hindi ito hakbang para sikilin ang malayang karapatan ng ating mga kababayan sa kanilang pamamahayag at paglalabas na sa loobin. Ito ho yung ang threshold ho nito pag lumagpas na yung rights nila of expression and crosses the boundaries of, eto na, inciting to sedition, inciting to rebellion, yung mga cybercrimes na ho natin. Mananatili pa rin sa International Criminal Court o ICC Detention Facility si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, matapos ibasura ang kanyang hiling na interim release. Nakasaad sa desisyon ng ICC Trial Chamber 3, hindi sapat na dahilan ang katandaan at karamdaman ng dating Pangulo upang siya ay palayain dahil patuloy naman ang pagbabantay ng ICC Registry sa kanyang selda bilang isang may edad na detainee. Ang patuloy namang pagtanggi ni FPRRD sa pagkilala sa jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso ay nagpapakita umano na posibleng hindi ito susunod sa mga itatakdang mga panuntunan kung sakaling ipagkakaloob sa kanya ang pansamantalang kalayaan. Dahil dito, mas malaki pa rin umano ang posibilidad na tumakas ang dating Pangulo lalo na't malawak ang kanyang koneksyon at marami ang kanyang mga taga-suporta. Itinakda ng International Criminal Court o ICC ang unang status conference kaugnay ng kasong crimes against humanity na murder ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa May 27. Samantala, pinayagan naman ang dating Pangulo na hindi na dumalo ng personal sa naturang conference. Ito ang balita ni Dante Amento.
Naglabas ang Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC ng isang kautusan kahapon para sa kauna-unahang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang nasabing pagdinig ay gaganapin sa May 27, 2026 sa The Hague, Netherlands. Dito inaasahang pag-uusapan ang agenda bilang paghahanda ng inaasahang formal na paglilitis sa dating presidente. Pinayagan ng Chamber ang kahilingan ni FPRRD na huwag nang dumalo ng personal sa status conference. Ayon sa kanyang kampo, buo ang tiwala ng dating Pangulo sa kanyang legal team na haharap sa mga administratibong usapin ng kaso. Kinumpirma ng korte ang paghirang kina Mr. Peter Haynes bilang counsel at Ms. Kate Gibson bilang associate counsel para kay Duterte matapos payagan ang pag-atras ng kanyang mga dating abogado sa pangunguna ni Nicholas Kaufman. Kabilang sa mga tatalakayin sa May 27 ang posibleng petsa sa pagsisimula ng paglilitis o trial. Ang dami ng mga saksing ihaharap ng prosekusyon, mga wikang gagamitin sa korte at ang mga protocol para sa mga proteksyon ng mga saksi. Tatalakayin din ang mga aplikasyon para sa partisipasyon ng mga biktima sa kaso. Samantala, tinanggihan ng korte ang hiling ng legal representative ng mga biktima na si Gilbert Andres na dumalo sa pamamagitan ng remote video link dahil sa mga isyu sa seguridad ng koneksyon para sa mga private session. Ang status conference ay tinakdang maging bukas sa publiko, ngunit maaaring magsagawa ng mga pribadong sesyon ang korte kung kakailanganing talakayin ang mga sensitibong impormasyon tungkol sa mga seguridad ng mga saksi. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipatutupad ng Maritime Industry Authority ang Sea-Based Service Contracting Program nationwide simula sa Lunes. Target ng ahensya na paabuti ng hanggang 20 araw ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa programa. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Magsisimula na ang implementasyon ng Service Contracting Program o SCP para sa pampasaherong transportasyong pandagat sa Lunes, May 25. Layo nito na maibsan ang hirap ng mga operator at pasahero sa naturang sektor sa gitna ng mataas na pamasahe at pagtaas ng presyo ng petrolyo. Paliwanag ni Marina Administrator Sonia Malaluan, kwalipikado sa programa mga biyaheng hindi aabot ng 2 oras ang paglalayag. Ngunit dapat rin anya na mayroon itong mataas na bilang ng biyahe at pasahero. Partikular na rito ang mga tumatawid lang mula sa isla papuntang mainland upang pumasok sa trabaho o eskwela o bumili ng basic commodities. We'll launching actually simultaneous to nationwide in the identified routes. So we have in Batangas, Iloilo, Cebu, Zamboanga, Davao. Meaning we will start na the program, the service contracting program for the maritime transport. Sa ilalim ng service contracting ng Marina, makakakuha ng diskwento ang mga maritime passenger sa mga naturang piling ruta. So ang babayaran ng programa, yung difference lang in the fare. Kung yung rate noong 28 February as compared to the pamasahe today. So halimbawa, kung dating 100 pesos, ngayon ay 120. Sagot po ng programang Lakbay Alalay ng gobyerno, ang 20 pesos sa bawat pasahero na sasakay sa mga barko at bangka na nagpa-participate sa programa. Para naman sa ship o boat operators, babayaran ng pamahalaan ang lahat ng mga diskwentong ilalaan sa mga pasahero sa ilalim ng programa. Naglaan ng 200 million pesos na pondo ang pamahalaan para rito sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act o GAA. Sa taya ng Marina, nasa 600,000 na pasahero ang makikinabang dito kada araw kung nasa 50% capacity lang ng mga ferry at bangka ang sasakay. Dahil sa limitadong pondo para sa Marina SCP, habang marami ang target beneficiaries nito, nasa 2 hanggang 3 linggo lang ang itatagal ng implementasyon ng programa. Sa computation namin as of now, 2 weeks long, kalungkot, no? 14 days. Pero kung hindi nga full capacity lahat ng watercrafts, di ma-extend pa natin ng few more days. Kahit man lang 20 days sana ma-stretch natin. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inirerekomendang kasuhan si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery dahil sa pagtanggap ng milyong halaga ng campaign donations. Ayon sa reklamong inihain ng Field Investigation Bureau ng Deputy Ombudsman, walang nakasaad sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senator Marcoleta noong 2025 national and local elections na anumang cash o in-kind contribution. Ngunit noong January 2025, nagbigay umano sina Defensor, Espiritu at Viray ng 30, 25 at 20 million o kabuang 75 million pesos para sa kampanya ni Marcoleta bilang senador. Hindi rin ito idineklara ng mambabata sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong 2025. Ayon sa mga investigador ng anti-graft body, sa pagtanggap umano ng mambabatas ng milyong-milyong pisong halaga mula sa mga pribadong individual, nabigo nitong gampanan ang pamantayang inaasahan sa isang halal na opisyal. Ang halagang 75 million pesos ay lampas sa itinakdang threshold o minimum na halaga para sa kasong plunder. Inaasahang muling magpapatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa pagtaya ng industry source, maaring tumaas ng 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang kada litro ng gasolina, habang 1 peso hanggang 1 peso and 30 centavos naman ang idadagdag sa kada litro ng diesel. Ang naturang pagtaas ay bunsod ng mas mataas na crude prices, limitadong produksyon sa Europe at tumataas na demand sa Estados Unidos dahil sa summer season. Inaasahan naman sa Lunes, May 25, iaanunsyo ang final price adjustment na ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa darating na Martes, May 26. Dumating kaninang umaga sa Negros Occidental si National Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro upang makipagpulong sa pamahalaang panlalawigan patungkol sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng militar at umano'y rebelding grupo sa bayan ng Toboso. Mula sa Sagay, Negros Occidental, ito ang balita ni Benedict Samson, live. Benedict, anong latest dyan sa Negros Occidental? Magandang tanghali, Rose. Sa ngayon ay nakipagpulong nga si Secretary of National Defense Gilbert Teodoro dito nga sa pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental kung saan may mga nakarating umanong misinformation sa publiko kaya isa ito sa kanyang nilinaw sa naturang pagpupulong. Bandang alas 9 kaninang umaga nang dumating sa lalawigan ng Negros Occidental si National Defense Secretary Gilberto Teodoro. Pagdating sa lalawigan, nakipagpulong ito kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kung saan pinag-usapan nila ang ilang mga paglilinaw patungkol sa nangyaring Toboso encounter noong Abril. And I'm here to correct that misimpression and misinformation. And I am 100% sure of the legitimacy hindi lang sa planning but sa conduct ng operation sa Toboso and sa Kawayan. Kaugnay nito ay pinabulaanan din ni Secretary Teodoro ang ulat na pawang inosente umano ang mga nasawi sa engkwentro. Anya may ebidensya sila na pawang armado ang ilan sa mga napatay sa sagupaan. Anong source? Anong source nila na civilian yon? Hearsay yon. Ang mga sundalo natin, nakita na armado yung 6 So anong source nila na civilian? Sa NPA yung source? What kind of credibility can you give the statement of a terrorist organization? Dagdag pa ng kalihim na secondary na batayan lamang anya ang pagpopositibo sa paraffin test ng ilan sa mga nasawi. Samantala, sunod namang pinuntahan ng kalihim ang 79th Infantry Battalion dito sa bayan ng Sagay upang kumustahin at makipagpulong sa mga sundalo. Rose, katatapos lamang nitong talk to troops ni Secretary of National Defense Teodoro at sa ngayon ay next na pupuntahan ng kalihim itong namang 15th Infantry Battalion
sa bayan naman ng Kawayan dito pa rin sa Negros Occidental para pa rin makipagpulong at kamustahin ang mga sundalo. Siya po ng ating update mula rito sa Sagay, Negros Occidental. Balik sa inyo dyan, Rose. O Benedict, bukod dun sa pakikipagpulong sa governor ng probinsya dyan sa Negros Occidental, meron bang mga direktiba ang National Defense Secretary sa mga tropa ng militar na nag-ooperate dyan sa probinsya? Tama ka, Rose, bukod sa mga sundalo, maging dito nga sa provincial government ay may ibinilin si Secretary Gilbert Teodoro gaya nga nitong paghahanda sa nalalapit na tag-ulan o pagbagyo para nga at dito rin sa nangyayaring aktibidad ng Bulkang Kanlaon at pinahanda niya itong mga sundalo kung sakaling magtutulong sa mga gagawing rescue at saka evacuation, Rose. Kasunod naman ng madugong engkwentro dyan sa probinsya, ay meron bang pangangailangan na magdagdag ng bilang ng mga tauhan ng militar na mag-ooperate dyan? Rose, aalamin natin yung bagay na yan mamaya. Pero sa ngayon, wala naman siyang ibang detalye o mga instruction na ibinigay dito nga sa patungkol sa nangyaring engkwentro at nanindigan din si Secretary Teodoro na hindi sila makikipagkasundo dito nga kung sakaling makikihingi ng peace talks ito nga umano'y National New People's Army na nakalaban ng mga militar. Rose. Maraming salamat, Benedict Samson, nag-ulat ng live mula sa probinsya ng Negros Occidental. Muling itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw. Batay sa huling abiso ng grid operator, 4 na oras na naka-yellow alert ang Visayas Grid simula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bunso dito ng pagnipis ng pasobrang supply ng kuryente kung saan nasa 2,600 ang available capacity habang nasa 2,400 ang kailangang kuryente. Ayon sa NGCP, bagsak pa rin ang 3 malalaking coal plants sa Visayas habang mataas ang demand o pangangailangan ng kuryente sa buong lugar. Sa kabuuan, 18 planta na ang naka-force outage habang 16 naman na nagsusupply sa mas mababang kapasidad. Paliwanag ng NGCP, kapag yellow alert, may sapat pang supply para tugunan ang projected demand. Ngunit manipis na ang pasobra nito sakaling mayroong plantang bigla ang pumalya. Nakisabay si Senator Pia Cayetano sa nag-trending na kumusta ka sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Facebook Live kagabi, May 22. Ito ay matapos mag-viral ang kanyang pagiging emosyonal dahil sa umano'y hindi pangungumusta ng mga kasamahan sa Senado noong nangyari ang May 13 Senate shooting incident. Ipinahayag ng senadora na nag-move on na siya sa nangyari at nagpapasalamat sa mga kasamahang senador na lumapit at nagpakita ng suporta sa kanya matapos ang kanyang emosyonal na pahayag noong May 20. Ipinaalaala rin ni Senator Pia sa publiko ang kahalagahan ng pagpapakita ng malasakit sa kapwa at ang paglalabas ng sama ng loob upang makapag-move on agad. A lot of us have been friends and I really appreciated you guys who approached me. You know, nag-show kayo ng concern sa akin and sinabi nyo nga na nag-alala kayo sa akin. I appreciate it. And you know what guys, wala na sa atin to. Gano'n naman ako eh. Wala naman ako mapapala na ikasama ng loob ko. So thank you to my colleagues na nag-show ng concern. I love these guys. I do. So that, I guess, is some life lessons I want to share with all of you. It's important that we surround ourselves with people who we can trust, with people who we know care about us. And if there are misunderstandings, sabihin nyo. That's why sinabi ko na ito yung feeling ko. And sure enough, marami sa kanilang lumapit sa akin. Okay na kami. Ganun talaga yun. So move on na. So much work to do, right? But I wanna take advantage of this trending kamusta ka and ask each one of you, kamusta ka? Dapat nang itigil ni Senator Amy Marcos ang pag-aalarma sa publiko ayon sa isang kaalyado ng PBBM administration sa Kamara.
Samantala, aminado naman ang isang House prosecutor na may epekto sa inaasahang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nangyayaring tensyon sa Senado. Ito ang balita. Tinuliksa ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson, Tingog Party List Representative Jude Asidre, ang pahayag ni Senator Amy Marcos sa umani mga pagtatangkang amyendahan ang konstitusyon para mapalawig ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pigilan ng 2028 national elections. Ayon sa kongresista, dapat nang ihinto ng senadora ang pag-aalarma sa publiko gamit ang mga walang basehang kwento at kathang isip. Dagdag pa nito, walang saysay ang pagpapakalat ng mga conspiracy theory habang may malinaw na tungkuling konstitusyonal na dapat harapin ng Senado bilang isang impeachment court. Samantala, ayon sa isang House prosecutor, may epekto sa inaasahang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Senate majority at minority blocs. Pero umaasa pa rin si One Rider Party List Representative Roch Gutierrez na oras na formal na umpisahan ng paglilitis ang mandato bilang senator judges ang mananaig. I would say that there will be an effect, definitely. The conduct of the Senate, the composition of the Senate would really affect its conduct also as an impeachment court. Para naman kay Manila 3rd District Representative Joel Chua na isa ring House prosecutor, salik na pagtuunan ng pansin ang nangyayaring bangayan sa Senado, pinaglalaanan nila ng oras ang paghahanda para sa impeachment trial. Partikular na mga ebidensyang gagamitin nila laban sa Vice Presidente. Lahat naman yan challenge, no? Kasi hindi naman porke ikaw ay nasa minority, ibig sabihin boboto na rin yan agad ng yes. 'Di ba? Kasi syempre at the end of the day, yung presentation ng evidence ang pinaka-importante dyan. How do we convince them? Lead prosecutor si Representative Chua sa umani ginawang panunuhol ni VP Duterte sa ilang opisyal sa Department of Education. Samantalang si Congressman Gutierrez naman ay isa sa mga nakatuon sa Articles of Impeachment na hindi maipaliwanag na yaman, maling paggamit ng confidential funds at panunuhol ng pangalawang Pangulo. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng Social Security System o SSS ang plano nitong Energy Sustainability Loan Program upang bigyan ng pondo ang mga kwalipikadong miyembro sa pagpapalagay ng residential solar panel systems. Layunin ng programa na matulungan ang hindi bababa sa 100,000 tahanan sa gitna ng tumataas na singil sa kuryente. Manggagaling ang pondo na ipapaloan sa Mandatory Provident Fund account ng mga miyembrong may monthly salary credit na higit sa 20,000 pesos at maaari itong bayaran sa loob ng hanggang 7 taon. Ayon kay SSS President Robert Joseph Declaro, ang ipatutupad na programa ay bunsod na rin ng matatag na financial status ng ahensya matapos maitala ang 142.97 billion pesos net income noong 2025. Formal nang ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Agusan del Sur ang food at transport support para sa mga delegado ng 2026 Palarong Pambansa. Kasabay nito ang paglulunsad ng libreng sakay program para sa mga kalahok at manonood dito. Naglatag din ang Provincial Local Price Coordinating Council o PLPCC ng mga bantay presyo para maprotektahan ang mga mamimili sa panahon ng palaro. Ito ang balita ni Alan Manansala live mula sa Agusan del Sur. Alan, kumusta ang sitwasyon dyan? May mga requirements bang ibinibigay ang provincial government ng Agusan para sa mga gustong mag-avail ng libreng sakay, lalo na yung mga manonood sa palaro? Rose, magandang tanghali at dito nga sa Agusan del Sur ay all set na ang provincial government, maging ang kagawarang pang-edukasyon ay handang-handa na para sa formal na pagbubukas nitong Palarong Pambansa 2026 dito yan sa Agusan del Sur. At kanina nga, Rose, ay katatapos lang din ng media briefing at final orientation para sa mga kawani ng media na magko-cover ng event. At ganun pa man, Rose, nauna na ay opisyal lang ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Agusan del Sur ang food and transport support para sa mga delegate ng 2026 Palarong Pambansa
bilang bahagi ng paghahanda at pagsuporta sa mga atletang lalahok sa nasabing tornamento. Simbolo umano ito ng pagtitiwala at suporta ng Provincial Government of Agusan del Sur sa sakripisyo at pangarap ng mga atleta tungo sa tagumpay. Kabilang sa mga inilatag na tulong ang libreng pamasahe para sa mga delegate at manonood sa loob ng mga host municipalities at mga venue ng palaro. Magpapatakbo ang lalawigan ng mga libreng sakay tulad ng tricycle at e-bus upang mapadali, mas mapabilis at mas maging maginhawa ang biyahe ng mga dadalo sa palarong pangbansa. Wala ka namin limit ng oras, sir. Sa ngayon, sir, hanggang 5 lang kanto. 8 to 5. Yung iba, 8 to 6. Depende lang po, sir. Pag mayroong sumakay, sakay kami. Saan sila ihatid? Libre po wala, sir. Doon sa tanong mo, Rose, kanina kung ano ba ang hinihinging requirements ng provincial government sa mga gustong mag-avail ng libreng sakay, walang maraming requirements ang provincial government. Ang sinasabi lang na ang ilang mga driver ng tricycle at maging ng e-bus, kung sino ang pumara sa kanila na gustong manood at pumunta sa mga playing venues ay maaari at libreng ipagkakaloob ito ng provincial government. Samantala, Rose, nagtalaga din ang Provincial and Local Price Coordinating Council o PLPCC ng mga bantay presyo hotlines para maprotektahan ang mga mamimili sa panahon ng palaro. Layunin ng mga hotline na agad ma-report ang mga kaso ng overpricing, hoarding, price manipulation at iba pang posibleng paglabag sa Price Act, kabilang sa mga binabantayan ang presyo ng bigas, delata, LPG, gamot, kahoy at iba pang basic necessities. Ayon sa mga opisyal na mahalaga ang kooperasyon ng publiko upang mapanatiling maayos, ligtas at makatarungan ang mga transaksyon sa kabuuan ng Palarong Pambansa 2026. Nagsimula na rin, Rose, ang ilang advanced games sa mga team sports kagaya ng football, bilang bahagi ng maagang paghahanda ng mga delegasyon at tinatayang aabot sa 11,000 atleta at delegado ang magtatagisan ng husay, disiplina at talento sa nasabing multi-sport event para sa basic education kung saan umaasa ang DepEd at ang pamahalaang panlalawigan ng Agusan del Sur na magiging maayos, ligtas at makabuluhan ang pagdaraos ng 2026 Palarong Pambansa para sa mga kabataang Pilipino. Yan muna ang latest live mula dito sa Agusan del Sur. Rose, balik sa'yo. Alan, nasa gitna pa rin naman tayo ng tag-init. Kumusta ba yung weather condition dyan sa Agusan del Sur at paano tinitiyak ng mga organizer yung kaligtasan ng mga kalahok sa heat-related illnesses or conditions? Rose, kahapon medyo maulan dito sa Agusan, lalo na dito particular sa Prosperidad, sa bayan ito ng Prosperidad dito pa rin sa Agusan del Sur. Kung saan good thing kanina, simula kaninang umaga ay mainit na rin ang panahon and hopefully magtutuloy-tuloy na ito para hindi naman pahirap sa mga atletang Pilipino, lalong-lalo na doon sa mga nasa field sports na kabilang dahil syempre pag masama ang panahon, hirap din ang mga manlalaro. Gayunpaman, tinitiyak ng provincial government ng Agusan del Sur na magiging maayos at tuloy-tuloy itong nasabing tornamento dito sa naturang probinsya. Rose. Hanggang kailan ba tatagal yung Palarong Pambansa at kumpara nung nakalipas na taon, mas marami ba yung target participants ngayon? Oo, Rose, tama ka doon. Magsisimula ang opisyal na pagbubukas ng programa bukas, araw yan ng Sunday, at kung saan tatagal ito na hanggang May 31. At expected na marami ang makikiisa at dadalo at magiging delegado sa naturang event dahil based na rin doon sa ginawa nating monitoring. Buwan pa lamang ng April, marami na. At dito nga sa dako ng Prosperidad sa Agusan del Sur, halos book na ang mga hotels at maging ang mga
mga na kung saan tinutuluyan ngayon ng ilan sa mga delegates at gustong manood at saksyan itong palarong pambansa 2026. Rose. Alright, maraming salamat. Alan Manansala nag-ulat ng live mula sa Agusan del Sur. Planong isulong ng Thailand ang e-sports sa mga paaralan sa buong bansa bilang bahagi ng kanilang digital education reform. Ito ang balita ni RK Llorca. Sa ilalim ng inisyatibong To Be Number 1 Clubs sa mga paaralan, inihahanda ng gobyerno ng Thailand sa pamamagitan ng Ministry of Education ang mas modernong sistema ng pag-aaral para sa mga Thai students sa pamamagitan ng pagpapalawak ng e-sports sa mga paaralan sa buong bansa. Layunin ng programa na mahubog ang digital skills ng mga estudyante kabilang ang technology, analytical thinking, teamwork at self-management. Naniniwala ang Thai government na hindi lamang para sa paglilibang ang gaming, kundi isa rin itong paraan upang mahasa ang digital skills ng mga kabataan, makasabay sa modernong teknolohiya at maihanda sa hinaharap bilang bahagi ng digital human capital para sa bagong ekonomiya. Ayon pa sa pamahalaan, magbubukas din ang hakbang na ito ng panibagong perspektibo sa edukasyon sa Thailand sa pamamagitan ng pag-uugnay ng digital skills, creativity at ng future economy sa mas konkretong paraan. Inaasahan din na magiging parte ang programa sa pagpili ng mga mag-aaral na lalahok sa mga school, national at international esports competitions habang patuloy namang pinalalakas ang AI education at coding programs upang mas maihanda ang mga kabataan sa mga future digital work. RK Llorca, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa ang nasawi at 8 iba pa ang nasugatan matapos ang isang pagsabog sa Olefin-1 plant ng Hungarian Oil and Gas Group na mall sa Tisza Város sa Eastern Hungary. Ayon sa FB post ni Prime Minister Peter Magyar ng Hungary, sumabog ang compressor ng One Restart ng Olefin-1 plant matapos ang pagsagawa ng maintenance nito. Agad na dumating ang Mobile Laboratory for Disaster Prevention sa lugar upang alamin ang naging sanhi ng pagsabog. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang punong ministro sa pamilya ng nasawi at laki panghiling ng agarang pagpapagaling ng mga nasugatan sa insidente. Kinakitaan na ng pag-usad ang negosasyon na isinasagawa ng Estados Unidos at Iran ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio. Gayunpaman, marami pa rin anya ang kailangang gawin kasabay ang pagbatikos nito sa plano ng Iran na tolling system sa Strait of Hormuz. Nagtutulong-tulong na rin ang ilang bansa gaya ng Pakistan at Qatar para sa diplomasyang pagkakasundo ng dalawang bansa. There's been some slight progress. I don't want to exaggerate it, but there's been a little bit of movement, and that's good. The fundamentals remain the same. Iran can never have a nuclear weapon. It just cannot. This regime can never have nuclear weapons. And to achieve that, we're going to have to address the issue of enrichment. We're going to have to address the issue of the highly enriched uranium. And then added to this, of course, is the issue of the Straits. Iran is trying to create a tolling system. They're trying to convince Oman, by the way, to join them in this tolling system in an international waterway. There is not a country in the world that should accept that. Naglabas ng bagong memorandum ang U.S. Citizenship and Immigration Services o USCIS kung saan uobligahing bumalik sa Pilipinas o sa kanilang mga sariling bansa ang mga bagong U.S. Green Card applicants upang doon tapusin ang proseso ng kanilang aplikasyon. Binigyang diin ng USCIS na ang adjustment of status o ang pagkuha ng green card habang nasa loob ng Estados Unidos ay isang espesyal na pribilehiyo lamang at hindi otomatikong karapatan. Nagpahayag naman ng pagkadismaya ang ilang mga Pilipino sa nasabing kautusan dahil pipilitin ito ang mga estudyante, manggagawa at iba pang legal na nakatira sa US na iwanan ang kanilang mga kabuhayan at buhay doon. Inaasahang libu-libong aplikante ang maapektuhan sa naturang bagong kautusan.
Narito ang mga malaking pangyayaring naibalita nitong nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Philippine Senate nagkonbin na bilang korte sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open. House Prosecution Team handa nang ipresenta ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. We are prepared to make a presentation of the evidence irrespective of the Senate leadership. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dismayado nang malamang nakaalis si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Nung nagkaroon po ng meeting, inalam niya kung anong pangyayari at makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Hindi sa cabinet secretaries, kundi sa pangyayari sa Senado. Driver ng National Bureau of Investigation na inaresto nung nagkagulo sa Senado, sinampahan na ng kaso. Ayon sa Southern Police District, positibo ang driver sa paraffin test. Base po sa resulta po ng SOCO, nag-positive po ito sa nitrates po. Gunpowder nitrates po. Yun po ma'am ay chinecheck po sa paraffin test po, chinecheck po kung may presence po ng mga nitrate particles po na karaniwang associated po sa gunpowder. Ilang grupo ng mga guro nangangapa pa rin sa gagamiting 3-term calendar sa darating na pasukan. Pagbibigay ng 3,000 pesos na insentibo sa mga guro tuwing World Teachers Day, lusot na sa House Basic Education and Culture Committee. In fact, sa bahagi ng mga teachers, hindi rin po namin alam yung gagawin namin para talaga makapag-focus doon sa instructional time ng mga bata. That's why we question dun sa mekanismo ng orientation. Kasi ang magna-navigate yung teacher, pero ang ginawa pong orientation for us is not that quality. National Bureau of Investigation may lead na umano sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Mahirap naman po mag-announce na nandito siya kasi people try to speculate eh. Ang dami na pong lead na binigay but we have a lead kung nasaan talaga. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inihayag ang pangunahing layunin sa kanyang Japan visit na pagtitiyak ng kooperasyong pang-seguridad at pang-enerhiya sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. I expect that we will be talking about many things, but of course security cooperation will be a very important part of that discussion. AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nanindigang hindi na dapat magpaalam ang Pilipinas sa kahit anumang bansa hinggil sa anumang konstruksyong gagawin ito sa mga teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. The Philippines has absolute sovereignty and complete jurisdiction over our 9 features on the West Philippine Sea. Any repair, construction, enhancement or development that we do on these features are all within our legal rights. Mayorya ng House Prosecution Panel tututok sa issue ng confidential funds at unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng impeachment court. The unexplained wealth and the confidential funds evidence are mostly documentary, voluminous documentary evidence, which reason we will be needing a lot of prosecutors to help us present this article of impeachment. House Prosecution Team inaasahang haharap si Vice President Sara Duterte sa paglilitis ng impeachment court. It's time for her to face and answer the accusations against her. Kung walang kasalanan, dapat walang iniiwasan o walang dapat iwasan. Wala rin dapat pagtakpan at hindi dapat ito hinaharang. Suspended Senate Sergeant-at-Arms Officer in Charge Mau Aplaska inirekomenda ng PNP CIDG na sampahan na ng kaso kaugnay ng nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Ang dating is what we are being attacked when in fact walang atake po sa inyo. There was no attack. Ang impression na dumating is ang daming mga may lumulusog na wala pong lumusog. In fact, malinis po yan.
Philippine National Police inilabas na ang hawak na CCTV video ng pag-alis ni na Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla sa Senado. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket and a cap. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. Malacanang iginiit na valid ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos i-deny ng Korte Suprema ang hiling ng mambabatas na Temporary Restraining Order o TRO para dito. Ayon sa OSG, nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid. Suspended Office of Sergeant-at-Arms Officer in Charge Mau Aplasca iginit na splice ang ipinakitang footage ng putukan sa Senado. What they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. May timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers, and hindi pwedeng splice yan dahil may timestamp lahat. Mga hakbang kontra baha sa National Capital Region at iba pang mga lugar sa bansa sisimula na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. But this is one of the areas that are critical. Kaya ito, nandito tayo. But it is not the only area that we are doing this kind of interventions to make sure that we find a way to bring the water na ilabas ang tubig at para naman hindi na masyadong mabaha. Senator Pia Cayetano emosyonal na nag-react sa parang walang nangyari remark ni Senator Risa Ontiveros hinggil sa shooting incident sa Senado noong May 13. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, "Kumusta na kayo dyan?" Napakasakit pa sa akin. Sobrang sakit. Senator Erwin Tulfo iginiit na nangumusta ang minority bloc sa mga kasamahan sa mayorya noong magkagulo sa Senado. Baka hindi lang po nakita ni Senador Pia or dahil sa commotion or sa sobrang takot po. Hindi. At wala rin po siguro nagsabi sa kanya, "Oy, Sen Pia, meron naman." In fairness, yung mga minority natin nag-text sila. Baka nakalimot lamang po. Senator Ronald Bato de la Rosa, maaari ng arestuhin ang operatiba ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police, ayon kay Department of Justice Secretary Frederick Vida. Senator Bato, itinuturing na ng Department of Justice na isa ng fugitive from justice. The arrest warrant is enforceable. Based on all these 4 basic premises, I would like to confirm. 1, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him. Senator Erwin Tulfo, naniniwalang may problema sa seguridad ang Senado. Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca, may pananagutan anya sa shooting incident. Ang may problema po doon, yung commander on the ground, which is Aplasca, dapat sinecure niya po muna yung mga senador. Kami pong bahala dito, mga sir, mga ma'am. Wala pong makakalapit dyan. Isang political analyst, naniniwalang bumabagsak ang integridad ng Senado. Desisyon ng impeachment court sa kaso ni Vice President Sara Duterte, maaari anyang makwestiyon. Kung magpapatuloy yung ganyang klase kasi nagbumuka ng pattern last week and this week,
parang parating mayroong dramatic na mga events sa Senado. So, pag magpapatuloy ito, patuloy na babagsak o masisira yung integridad ng Senado bilang institusyon. Senator Ronald Bato de la Rosa nasa bansa pa rin ayon sa Criminal Investigation and Detection Group. Pamunuan ng Philippine National Police, ipinag-utos na ang manhunt operation laban sa senador. Lahat ng PNP units ay binigyan natin ng direktiba. And of course, the OPR is our unit involved in manhunt. Ang main manhunt natin, of course, is ang ating intelligence group as well as our Criminal Investigation and Detection Group. House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya nais paimbestigahan si Senator Robin Hood Padilla dahil sa posibleng obstruction of justice. Imbes na maging palusot, nagmistulang confession ang pahayag ni Sen. Robin. At the very least, our authorities should investigate and question Sen. Robin on the whereabouts of Bato and file the necessary charges. Pagpapaputok ng baril ng mga kawani ng Senate Office of Sergeant-at-Arms, overkill, ayon sa Criminal Investigation and Detection Group. Based on the investigation conducted by our investigators, basically overkill po yung that's why we call it panic firing. Screening sa mga private prosecutor at mga testigong ihaharap sa inaasahang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte tuloy-tuloy na ayon sa House Prosecution Team. Siyempre, ibebet din namin yung mga testigo. Lahat ng mga ihaharap namin testigo, i-determine namin kung ihaharap o hindi. Ilang public utility vehicle drivers hindi pa rin nakatatanggap ng bayad mula sa service contracting program ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. LTFRB idinetalye ang mga naging dahilan ng payout delays sa service contracting program. Sa amin at sa mga pasahero, nakatulong din naman. Lang yung payout. Tapos yung service contracting namin, pero yung payout, wala pa eh. Yung transport group, co-op or korporasyon, nababayaran natin sila. Pero hindi nila nadidistribute agad sa mga drivers po nila. Hindi po kami magdadalawang isip na isyuhan sila ng show cause or titignan to issue, pwede rin po namin silang suspindihin. At Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Jeril Harold Respicio sinampahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng reklamong inciting to sedition sa National Bureau of Investigation. Willing ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Dahil ako, willing akong ibiwis ang aking buhay. Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Handa ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan 3:Gs na nagsasabi, "Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.